Nabihag ng mga alien ang babae at inilagay sa isang tangke ng tubig na mabilis na napupuno. Si Liberty Wells, 16 na taong gulang, ay isang mahiyain at introverted na babae na may pagmamahal sa arkeolohiya. Kakatapos lamang niya ng kanyang tag-araw sa kampo, kung saan mas pinili niyang magbasa kaysa makihalubilo sa kanyang mga kasamahan. Kapag natapos ang kampo, sinundo siya ng kanyang ina, si Michelle. Si Michelle, isang manunulat na nahaharap sa isang mahirap na yugto sa kanyang karera, ay masigla at masaya, lubos na kabaliktaran ng kanyang seryosong anak. Habang nagmamaneho pa uwi, sinubukan ni Michelle na kumustahin si Libby tungkol sa kanyang panahon sa kampo, pati na rin kung may mga lalaki bang nagustuhan siya. Si Libby, naiinis sa mga tanong, nagbibigay ng maikli at hindi kumbinsidong mga sagot nang hindi tinitingnan ng kanyang aklat. Sa isang pagsusumikap na pabanguhin ng mood, binuksan ni Michelle ang radyo at sumabay sa isang nakakatawang kanta. Ipinapahayag niya na namiss niya si Libby, at si Libby, habang maikli lamang na tinitigin siya, inamin na namiss din niya ito bago bumalik sa kanyang aklat. Matapos ang ilang sandali, huminto si Michelle at nagbungkahi na si Libby na ang magmaneho. Binigyan siya ni Libby ng paalala na wala siyang lisensya, ngunit sa huli ay pumayag siyang magmaneho. Habang papalapit sila sa kanilang bahay sa tabi ng lawa, nakakita si Libby ng sign na "For sale", at napakagulat niya kaya halos mawalan siya ng kontrol sa kotse. Ipinaliwanag ni Michelle na nagbebenta siya ng isa sa kanilang mga lote upang makatulong sa pagbayad ng kolehiyo ni Libby. Napansin ni Libby ang mamahaling relo sa palso ng kanyang ina na hindi talaga tugma sa kanilang inaasahang mga problema sa pera. Inamin ni Michelle na ito ay regalo ng kanyang bagong boyfriend na nais niyang makilala si Libby. Sa wakas, dumating sila sa bahay at nakita ni Libby ang isang gwapong binatang nagngangalit na si John mula sa tubig. Hindi niya magawang humiwalay ang kanyang mga mata sa kanya. Binati siya ni John ng mainit at itinataguyod na hindi siya makikialam sa oras niya kasama ang kanyang ina. Kapag wala nang naririnig si John, tinanong ni Libby si Michelle kung bakit hindi niya nabanggit si John noon. Inamin ni Michelle na hindi siya sigurado kung magtatagal ang kanilang relasyon. Pagkatapos nito, ipinakita ni John kay Libby ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang antik na piraso ng alahas. Sa pagkaalam niya sa interes ni Libby sa arkeolohiya, pinili niya ang isang pulse heiress na may Navajo limestone, isang simbolo ng kagandahan. Naantig si Libby sa kahinahunan ni John. Karaniwang ang taong mas gusto ang maluwag at maluwag na damit na pagpasyahan niyang magsuot ng magandang, abyertong damit at lumabas sa kusina dito. Sa tanghalian, tinanong ni Libby kung paano nagkakilala si Michelle at si John. Ipinaliwanag ni Michelle na mas maaga siyang umuwi kaysa karaniwan at natagpuan niya si John, isang geneticist ng freshwater na nag-aaral ng iba't ibang organismo sa lawa. Naintriga, tinanong ni Libby si John tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi niya sa kanya na siya ay espesyalista sa mga species ng freshwater at nakatuon sa pagsugpo ng polusyon sa freshwater. Dahil sa pag-init ng mundo, mas kaunti ng ulan ang nagpapalit ng freshwater reserves ng mundo, at ang pagbabawas ng tubig alat ng karagatan ay nagpapalit ng natitirang freshwater. Ito ay nagdulot ng pagbagsak ng maraming species. Kasalukuyang tumutulong si John at ang kanyang koponan sa pagtulungan ng mga species na ito na mag-adjust sa saltwater conditions upang mabuhay. Kaya sa madaling salita, siya ay nagaliligtas ng mundo. Biglang nahahawa si John ng matinding ubo at bumangon mula sa mesa. Nang mag-alala, nagmadali si Michelle patungo sa kanya at niyakap siya habang pilit na hinahawakan ng hubad na balikat ni Libby gamit ang kanyang isa pang kamay na nagpaparamdam sa kanya ng kahulugan. Sa sumunod na gabi, nakahiga si Libby sa kama, iniisip si John. Nagpa siya siyang kumuha ng inumin mula sa kusina. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang silid, naririnig niya ang nakakabahalang ingay, ungol at hikbi na nagmumula sa silid ni na Michelle at John. Maingat na lumapit si Libby sa pinto, ngunit narinig ang isang tunog at biglang umatras papunta sa kanyang silid, sa milong sa kumot. Sa sandaling iyon, lumabas si John, na hubot-hubad, mula sa silid. Pagkatapos kumuha ng tubig sa kusina, tumigil siya sa pintuan ni Libby at pinagmasdan ito, akalaing natutulog. Kinabukasan, nakita ni Libby si Michelle at si John na naghahalikan sa kusina. Dahil sa inggit, sinadyang pinigilan niya sila sa pamamagitan ng pagpasok. Ipinapaalala ni Libby kay Michelle na ito ay isang espesyal na araw, ang oras para sa kanilang tradisyon ng paglalagay ng mga maliit na token at notes para sa kanilang sarili at sa kanilang yumaon na mga mahal sa buhay sa mga kahon na ibinaon sa hardin taon-taon. Nagmungkahi si Libby na magdagdag ng isang bagay sa kahon para sa kanyang lolo na pumanaw na 9 na taon na ang nakalipas, ngunit tinanggihan ni Michelle. Ito ay ikinasama ng loob ni Libby na may malalim na koneksyon sa kanyang lolo, hindi katulad ng kanyang ina na hindi magkasundo sa kanya. Binanggit ni Libby na tila laging walang pakialam si Michelle sa kanya, kaya iniwan niya ang lake house sa kanya. Nahaharap sa mga akusasyon ng kanyang anak, hindi na napigil ang umamin ni Michelle na hindi siya minahal ng kanyang ama at lubos na iniwan siya sa panahon ng diborsyo. Pagkatapos nito, bumalik si Michelle sa bahay at naglakad si Libby papunta sa lawa. Habang sinusubukan niyang ilipat ang isang bato, kinagat siya ng isang alupihan. Siya ay halos durugin ito sa frustration, ngunit lumitaw si John at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni John na ito ay isang bihirang species at ipinakita na ang alupihan ay nagtatanggol lamang sa kanyang mga supling. Sinuri niya ang kagat, sinasabi na ang mga alupihan ay lason. Pagkatapos, hinahawakan niya ng maingat ang kamay ni Libby at hinahagod ang sugat na nagpaparamdam sa kanya ng higit pang kahihiyan. Napansin ni John na tila nalulungkot si Michelle at nag-aalok na umalis kung siya ay nagdudulot ng anumang problema. Tinanong ni Libby siya kung totoo ba niyang minamahal ang kanyang ina at pinapaniwala siya na manatili. Pagbalik sa bahay, nakita ni Libby
si Michelle na tila hindi maganda ang pakiramdam. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang ina para sa kanyang mga hinanakit tungkol sa lolo, at ibinunyag ni Michelle na nagpropose si John sa kanya at tinanggap niya ito. Ipinahayag ni Michelle na labis niya itong minamahal, ngunit nais niyang siguruhing okay si Libby sa kanilang kasal. Nagulat si Libby sa balita, ngunit nakahanap siya ng lakas na maging masaya para sa kanyang ina at pinapalad sa kanya. Yayakapin siya ni Michelle ng mainit at saka nervyosong binalaan na hindi alam ni John ang tunay niyang edad. Iniisip niya na nasa mga 35 siya, ngunit 42 na pala siya. Hinihiling ni Michelle kay Libby na huwag ito sabihin, at takot siyang baka masira ang kanilang relasyon. Sa huli, nahuli ni Libby si John na umiinom ng kanyang pawis na nag-alma sa kanya. Sa pagka-interes at pag-aalala, nagpa siya siyang mag-explore sa basement, kung saan naglagay si John ng isang laboratory, umaasa na mas marami siyang malalaman tungkol sa kanya. Sa basement, nakilala ni John si Libby at ipinakita ang kanyang pananaliksik sa mga lamprey, sinaunang parasites na maaaring mabuhay sa freshwater at saltwater. Pinag-usapan niya ng kasamahan ng mga nakakatakot na nilalang na ito na nagulat kay Libby. Nag-aalok si John na tulungan si Libby sa pagkuha ng mga bagong sample at pumayag siya. Sa lawa, tinanong ni Libby si John tungkol sa kanyang edad at edukasyon. Sinabi niya sa kanya na 30 anyos siya at nag-aral sa isang maliit na pribadong paaralan. Ibinalita ni Libby ang kanyang plano na mag-apply sa Cambridge at binanggit na magbibigay siya ng talumpati sa kanyang mga tagumpay sa pag-aaral. Hindi pa niya sinasabi sa kanyang ina tungkol sa pag-a-apply dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya na malayo siya. Naimpon si John sa kanyang tagumpay at pangako niyang itago ang kanyang sikreto. Bigla, nagsimula si Libby sa kanyang regla at ang tubig sa bangka ay naging pula. Agad na kinuha ni John ang kanyang damit at inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Ibinahagi niya sa kanya na wala namang seryosong nangyari at sa kanya nilinis ang pula mula sa kanyang mga daliri na lalong nagpabahala sa kanya. Pagbalik nila sa baybayin, pumunta si Libby upang maligo. Habang tinatanggal niya ang pulse earrings na ibinigay ni John, napansin niya ang malaking pula na marka sa kanyang pulso mula dito. Bigla, pumasok si John sa banyo. Tinanong niya kung okay ba siya, ngunit hindi agad umalis. Sa halip, sinimulan niya ang amoy ng kanyang mga damit at kinuha ang damit na ginamit niya kanina. Si Libby ay lalong nagiging suspetyoso kay John. Nababahala, sinubukan niyang tawagan ang kanyang kaibigang si Marley upang sabihin ang nangyari, ngunit hindi sumasagot si Marley. Pagkatapos, nag-text si Libby sa kanya, sinasabing ang kanyang ina ay ikakasal sa isang estranghero at hinihiling na pumunta siya. Sa huli ng gabi, natagpuan ni Libby ang isang sandwich na may kasamang liham mula kay John sa ilalim ng kanyang pinto. Humihingi siya ng paumanhin para sa naunang pangyayari at itinataguyod na hindi na mauulit iyon. Bumalik si Libby sa kanyang silid at tiningnan sa bintana, nakakita ng kakaibang orange na ilaw mula sa lawa at nakita niyang lumalakad si John papunta sa ilaw. Nagmadali si Libby palabas ng bahay, ngunit pagdating niya sa lawa, nawala na ang ilaw at biglang lumitaw si John sa likod niya. Sinabi niya sa kanya na nakita niya siyang pumasok sa tubig, ngunit itinatangi ni John na imposible iyon dahil tuyo ang kanyang mga damit. Ipinaliwanag niya na may problema siya sa sleepwalking at hindi niya maalala kung paano siya napunta sa labas. Sa kabila ng kanyang paumanhin, nagdududa si Libby at binabanggit na kung talagang sleepwalking siya, hindi niya dapat isinara ang pinto sa harap. Kinabukasan, lumala ang kondisyon ni Michelle at hiningi niya kay Libby na pumunta sa bayan upang kumuha ng gamot at pregnancy test. Sa parmasya, kinuha ni Libby ang lahat ng kailangan niya at nakita si John sa labas kasama ang ibang babae. Nang mabahala, tumakbo siya upang sundan sila, ngunit hinabol siya ng parmasyot na nagpaalala na hindi pa siya nagbabayad sa kanyang mga binili. Nalito si Libby, nawala niya sa paningin si John at ang babae. Pagbalik ni Libby sa bahay, naghihintay na si Marley sa kanya sa living room. Hinihiling ni Libby na maghintay siya habang tinitignan niya ang kanyang ina, subalit natagpuan niya si John kasama si Michelle. Ibinigay niya sa kanyang ina ang gamot at nagatubiling banggitin ng pregnancy test na mayroon si John, ngunit itinataguyod niya na napag-usapan na nila iyon ni Michelle. Inaalok ni Libby ang tulong sa anumang bagay, ngunit sinabi ni John na mananatili siya kasama si Michelle at sinabihan si Libby na bumalik sa kanyang kaibigan na sinasabi na siya ay napakaganda. Pabalik kay Marley, ipinaliwanag ni Libby ang kakaibang kilos ni John sa pangyayari sa bangka. Nababahala, payo ni Marley kay Libby na sabihin ang lahat sa kanyang ina. Gayunpaman, pakiramdam ni Libby na walang saysay dahil tila obsessed ang kanyang ina kay John. Kaya naman, nagpa siya si Marley na siya na ang magsasabi kay Michelle tungkol sa nangyari. Nagising si Libby sa kanyang kama, nalilito kung paano siya napunta roon. Pumunta siya sa living room at nakita ang kanyang ina at si John na magkayakap sa sofa, nanonood ng TV. Nagtanong siya kung bakit hindi sila gumising sa kanya nang umalis si Marley at sinabi ni Michelle na tulog siya. Bigla na lang, casually na ibinabalita ni Michelle na buntis siya at hinihiling kay Libby na maging suportado. Gusto ni Libby malaman kung may sinabi si Marley at naiinip si Michelle, itinuturo si Libby sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol dito. Ipinagmamalaki niya na walang mali si John kahit na humingi ito ng paumanhin. Ikinakasa ni Libby na ang kilos ni John ay kakaiba, ngunit galit si Michelle na nag-aakusa na laging sinisira ni Libby ang mga bagay. Ipinagpipilitan niya na mananatili si John at pati na rin hinihingi ng paumanhin kay Libby. Sinusubukan ni John na magpatahimik ng mga bagay, itinataguyod na okay lang ang lahat. Habang niyayakap ni John si Michelle, nawawalan ng kontrol si Libby at sinubukan niyang ilayo ang kanyang ina na nauwi sa pagmamano ni Michelle sa kanya. Sa gitna ng pangyayari, ibinunyag ni Libby na 42 taon na pala si Michelle, hindi 35. Nanggigil si John, namumula ang kanyang mukha at biglang lumabas ng bahay. Galit na galit si Michelle at tinanong si Libby kung bakit may issue siya kay John. Ipinagpipilitan niya na mahal siya ni John kahit ang kanyang mga kakaibang ugali at hindi siya aalis sa kanya. Sa huli ng gabi, naririnig ni Libby ang mga kakaibang ingay mula sa bubong.
Ipinag-check niya sa labas ngunit wala siyang nakikita. Nang bumalik siya sa loob, naririnig niya ang sigaw mula sa silid. Nang sumilip siya sa pinto, nakita niya silang nasa gitna ng kanilang pagtatalik at napansin ang kakaibang bagay sa likod ni John. Natakot, napansin ni Libby ang kakaibang ilaw sa tubig muli. Biglang nawala ito, na pinauwi siya sa lawa. Walang nakita, kaya nagmamaneho siya patungo sa kabilang bahagi ng lawa. Nang mag-ilaw ang kanyang headlight sa tubig, nakita niya ang isang bagay na tila isang spacecraft ng alien at nagmadaling umuwi. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang kanyang nakita ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Nang mabahala, pumunta si Libby sa basement at nagulat nang makita ang kanyang ina na nakatali at nababaon sa tubig hanggang sa bewang. Nagpapalaban si Libby na palayain si Michelle at habang ginagawa niya iyon, napagtanto ni Michelle na tama si Libby tungkol kay John ngunit huli na para iligtas siya. Bigla, narinig ni Libby ang mga yapak ni John at nagtago. Maingat na nakikinig, kinumpirma niya na hindi si John ay tao kundi isang uri ng alien na nilalang. Natakpan ng sahig ng asin at hindi makalakad si John gamit ang kanyang panang alien. Ang kanyang pagsasaliksik sa pag-survive sa asin at tubig alat ay para sa kanyang uri, hindi para sa kalagayan ng mundo. Nakadisguise bilang tao at may suot na rubber boots, lumapit si John sa tank kung saan si Michelle at naghihintay para sa nilalang na inaasahan niyang isilang. Gayunpaman, nang makita niya ang bagong nilalang, malinaw ang kanyang pagkadismaya. Kinuha niya ang nilalang palabas at pagkatapos ay ngumuya ng isang bagay. Isinara ni Libby ang pinto ng basement at nagmadaling bumalik upang palayain ang kanyang ina. Sinubukan niyang tawagan ng pulisya, ngunit hindi nakakalusot ang kanyang mga tawag. Bigla, lumitaw si John sa bintana, sinisikap kumbinsihin si Libby na nais niyang tulungan ang kanyang ina. Napansin ni Libby ang isang device na nagbabara sa signal at binasag ito, sa wakas nakakontak sa pulisya upang i-report na si John ay isang banta. Habang naghihintay ng tulong, sinuri ni Libby ang silid at nakita ang labi na katawang walang buhay ni Marley na lumulutang sa tubig. Nakalusot si John pabalik sa basement, hinawakan si Libby sa leeg, at ibinunyag ang kanyang dila ng alien. Sa isang desperadong galaw, nakita ni Libby ang isang balde ng asin sa tabi at ibinuhos ito kay John. Siya'y naghihirap sa sakit habang nasusunog ang kanyang balat na alien ng asin. Hinawakan ni Libby ang pagkakataon, bumalik siya sa kanyang ina at nagtagumpay na ilabas ito mula sa tank. Nakatakas sila sa bahay, ngunit agad silang inatake ng isang bagay o isang tao. Matapos ang ilang oras, nakabawi ng malay si Libby. Nakatali sa isang kakaibang silid, nakakita siya ng ilang mga lalaki sa harap niya na kamukha ni John. Unti-unti sa kanya na maaaring ang lalaking kanyang nakita sa bayan ay malamang na isang alien din na gumagamit ng mga babae upang mapanatili ang kanilang uri. Nagsisimula ng gibay ng mga nilalang na alien ng mga pader at lumalapit si John kay Libby, sinasabi na wala na silang masyadong oras. Bigla, niluwan niya mula sa kanyang bibig ang isang kumikislap na orb at inilipat ito sa bibig ni Libby. Sinubukan niyang labanan ito, ngunit pinilit siya ni John na lunukin ang orb. Kaagad siyang nalagutan ng hininga pagkatapos niyang lunukin ito. Nagising si Libby muli, ngayon ay nasa isang diamond-shaped tank na mabilis nang napupuno ng tubig. Lubos siyang nagulantang na makita ang iba pang mga babae sa katulad ng mga tank, na pagtanto na ang mga alien ay may balak gamitin sila upang magparami ng kanilang uri. Ano sa palagay mo? Paano kaya napadpad sa Earth ang mga nilalang na ito mula sa ibang planeta? At bakit kailangan nila ng mga anak mula sa mga babae ng Earth para sa kanilang kaligtasan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.